Hello everyone! Ako nga pala si Emer, OFW dito sa Hungary. Sa video na to, ako ay magso-solo travel papuntang Stockholm, capital ng Sweden. Sa mga oras na ito, bumababa na ako ng train dito sa Debrecen train station mula sa Matisalka train station. Video na to, pupunta tayo ng Sweden bilang solar traveler. Dito tayo ngayon sa Debrecen. Sakay tayo ng train papuntang Budapest. And then, pasakay tayo ng bus papuntang airport. Akyat na tayo ng platform kung nasaan yung train na sasakyan ko. Nagmamadali pa akong umakyat dito. Dahan-dahan, bes! Baka mahulog. Sakay na tayo. Sana may hawakan pa. Kalalabas ko lang nito galing sa work. Sa airport na tayo matutulog para makatipid, besh. Buti na lang wala gaano tao, pero bakit ba ako nagmamadali? Pindutin natin yung yellow button para bukas ang pinto na tayo ay makasakay at makapili na ng pwesto. Wala na gaanong tao kaya makakapili tayo ng pwesto. Dito na lang siguro tayo po pwesto. Dito sa Hungary, sa online ako bumibili ng ticket sa train at bus. Meron silang apps para dito at yun ang ini-scan ng konduktor sa train. Bumibili ako ng Hungary Unlimited Pass for 30 days o 1 month. Laking tipid din to mga beshi pag palagi kang may pupuntahan at gala pag rest day mo. Dahil wala gaanong sakay, itinaas ko muna ang pako. Syempre, tinanggal ko sapatos ko para hindi madumihan ang upuan ng train. May saksakan din dito sa train, kaya pwede ka mag-charge ng libre, beshi. Fejezzék be a fel- és leszállást. Az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. Malapit na tayong bumaba, kaya ready na natin ang ating mga gamit. Grabe, ang dilim na, wala na akong maaninag sa bintana. Kőbánya Kispest. Dito na tayo bababa sa Kőbánya Kispest Station. Dito tayo sasakay ng bus papuntang airport. Buti na lang may escalator dito, hindi na ako mahihirapan sa pag-akyat. Ang tarik pa naman ng hagdan dito. Dire-diretsuhin lang natin to hanggang sa dulo at doon tayo bababa papunta sa bus stop ng 200E. Yung 200E ang bus papuntang Budapest Airport. Pag nakita mo na yung koki, pababa na tayo sa hagdan sa kanan. Hanapin na lang natin kung saan ang bus stop ng 200E. Nahanap ko na ang bus ng 200E sa dulo. May sign naman na nakalagay kaya madali ko lang naman siya nahanap. At dumating na ang bus na 200E. Mabilis lang siya dumating. Yung Hungary Unlimited Pass for 30 days ay pwede din dito sa 200E. Sa umaga may nagbabantay na mag-scan ng QR mo, pero ngayon gabi na wala na nag-i-scan. Kaya pinakita ko na lang sa driver ng bus. Wala pa gaano sakay kaya nakaupo tayo. We wish you a pleasant flight.
At dumating na tayo dito sa Budapest Airport. Pasok na tayo. Wala na din gaanong tao dito sa airport kasi gabi na. Dito sa Europe, di na kailangan ng boarding pass na nakaprint. Okay lang kahit naka-cellphone kasi sakop naman ng Schengen area ang bansa na pupuntahan ko. Yung boarding pass sa cellphone lang ang i-scan para makapasok papuntang X-ray. Ang kulit, wala akong kasabay pagpasok. Ang bilis ko lang nakapasok. Ang galing dito, hanga talaga ako. Pagkakagaling! Nakahanap na ako ng pesto para matulugan dito sa airport. Ang ganda pa ng view, kita ang eroplano. Good night, sweet dreams! Good morning! Gising na ang budget traveler nyo. Charot! Di ako gaano nakatulog kasi maingay yung vacuum. Naglilinis yung staff nila pero nakatulog pala. Kagulo. Pagkagising ko, ang dami ng tao, mga 3 AM yun. Bumangon na ako at nahihiya na kasi ako. 8:13, let's go! Nakita ko na yung boarding gate kung saan yung eroplano. Punta na ako sa boarding gate at baka maiwanan pa ako ng eroplano. Eme! Ayan na, iniskan na ang aking boarding pass. Malapit na ang aking flight. Medyo na-excite ako kasi first time ko mag-solo travel ng naka-eroplano, mag-isa. Kasi pag nagsa-solo travel ako dito sa Europe, kadalasan ay bus or train lang. Habang pasakay ako ng eroplano, sabihin ko muna ang presyo ng aking airplane ticket papuntang Sweden mula Budapest. Nabook ko to noong February 24 sa Ryanair. Ang flight ko papuntang Sweden from Hungary ay March 14 at ang balik ko sa Budapest ay March 16 ng hating gabi. Nabook ko ang ticket ko balikan na ay 24,892 Hungarian forint. Pera dito sa Hungary. Sa peso ay almost 4,500. Ang price naman ng Hungary Unlimited Pass for 30 days ay 18,900 forint. Sulit na siya kasi babalik ulit ako sa Budapest Airport next month at gagamitin ko ito pag rest day ko, pag gagala ako. Please put one of the cabin island, take your seat as quickly as possible. Your seat has been allocated to comply with weight and balance rules. For your safety, we recommend you to buy your luggage seats and do not change it unless essential. Remember, as well, we challenge you to put all your small belongings such as backpacks, duty-free bag, coat, jackets under the seat in front of you. With the exceptions, the one sitting in row 1, row 2, the seating on 70. Thank you very much for your accommodation. Pagkaupo ko, nag-seatbelt agad ako. Window seat ang pinili ko para kita ang magandang view. Ewan ko ba, gusto ko talaga umupo sa window seat palagi. Ikaw din ba? Comment ka nga kung parehas tayo. Dati-rati, pag nasakay ako ng eroplano, takot na takot ako. Kasi takot ako sa heights. Ngayon chill-chill na lang, nasanay na ako. Di ko alam bakit may guhit-guhit na blue at green ang iba kong videos. Nangangapa pa ako gamitin ang aking bagong biling camera na Insta360 X4 Air. Touchdown, Sweden! Thank you Lord! At nakalanding kami ng safe dito sa Stockholm, Sweden. Stockholm ang capital ng Sweden.
City tour lang tayo. Dahil may work tayo, ilang araw lang ang ating press day. Kaya 2 days and 1 night lang tayo. Kailangan natin mag-work kasi alipin tayo ng salapi. Grabe, ang Grabe, ang lawak ng Arlanda Airport. Arlanda Airport nga pala ang pangalan ng airport dito sa Stockholm, Sweden. Ang layo ng nilakad ko dito. Buti na lang may escalator para sa paglalakad dito. Nakakapagod din ang haba ng lakarin. Parang walang katapusan. Me! I-walking tour ko muna kayo para haba ang lakarin. Sa wakas, natagpuan ko ng exit. Ang galing dito sa Europe. Pag part ka ng Schengen or Schengen, hindi na kailangan dumaan ng immigration. Diretso ka na sa labas ng airport. Akala ko, pagdaan ko ng Lagusan, malapit na sa exit. Sa labas, hindi pa pala. Hala, saan kaya ako lulusot dito? Kanina pa akong naglalakad. Tama kaya ang nilusutan ko? Hindi ba ako naliligaw? Ay tapos kang bata ka. Diretsuhin na nga lang natin to. Mag-walking tour na lang tayo dito sa airport. First time ko lang makakita ng 7-Eleven dito sa Europe. Meron pala.
Wow! Ang ganda naman ng Arlanda Airport. Walang-wala sa airport sa Pilipinas. Eme! Nakita ko sa direction sign na dito daw ang exit at papunta sa bus stop papuntang city center. Tara, baba tayo. Ay, ang bongga naman ng pintuan dito. Napakasosyal. Wala na rin sa bundok. Sa wakas, ayan na. At nakalabas na tayo. Grabe ang lamig dito. Mas malamig pa kaysa sa asawa mo. Eme! Mas malamig pa sa Hungary. Sa Hungary, maaraw, pero malamig. Pagdating dito, umuulan. Medyo nalungkot kasi umuulan, pero think positive pa din tayo. Isipin natin na wini-welcome tayo, kaya umuulan. Sinusundan ko lang yung Google Map dito, kung saan ang bus stop. Dire-diretsuhin lang natin to. Ano mga bus stop? Mga bus. Hanapin natin ng Flixbus. Maaraw sa Hungary. Dito. Umuulan. Ganda pa guys. Nakita ko na ang platform kung nasaan ang bus stop ng Flixbus. May kiosk ang Flixbus, pero sa Flixbus app na lang ako nag-book ng ticket. 3,598 Hungarian forint ang ticket price papuntang city center mula sa airport. Ito ang version ng ticket sa apps. Ayan. Kung mga inang tinanong. Mas mga kamera tayo dito. Ayan. Dumating na ang bus. Pagka-scan na ng ticket, pwede na sumakay. Tayo umupo malapit sa may pintuan. Halos 40 minutes ang biyahe mula airport papuntang city center ng Stockholm. Grabe, lalo lumukas ang ulan. Wini-welcome ako ng Sweden. Ang daming tao sa park. Ano kayang meron? Marites yarn? Pagkababa ako ng bus, hindi ko alam kung saan ako lulusot, kaya palingon-lingon ako. Saan ba? Kaliwa ba? Or kanan? Tayo sa food sound. Sana wag lumakas ng ulan na maambun na lang siya. Let's go! Oh, excited! Look at me, Sweden! Yay! Yay! Excited! Pasok tayo sa kanilang bus terminal. Ayan na naman siya. Hindi na naman alam kung saan nang lulusot. Pero sundan lang natin ang Google Map. Ay. Bukas kayo, titignan ko. Ay, bukas.
Dito ah. Ngayon ay 4:14 na ng hapon. Punta tayo sa souvenir shop para bukas picture taking na lang, tapos pabili ng souvenir, check-in. Ay, ang bongga naman ng pintuan dito. Napakasosyal. Wala na rin sa bundok. Ang una nating pupuntahan ay souvenir shops. Tara, punta tayo. Sumugod tayo sa ulan. Kaso, medyo na-disappoint ako sa ibang lugar kasi nire-renovate siya. Ang ganda nito ah. Kaso may ulan. Ang laki ng ako. Laki. Nandito na tayo sa mga souvenir shops. Pasok na tayo. Medyo nagulat ako sa mga souvenirs nila. Mga restricted talaga sila. Mga private parts ng babae at lalaki. Ang mga souvenirs nila. Tulad ng keychain, ref magnet, mugs, ashtrays, at iba pa. Sobrang dami mong pagpipilian. Gusto ko bilhin lahat. Pera na lang ang kulang. Sobrang lakas ng ulan. Tingnan niyo yung video ko. Puro may tulo ng ulan. Nakapili na ako. Bumili ako ng 3 keychains at isang ref magnet. Yung isang keychain ay para sa akin at yung dalawa ay para sa pasalubong. Libutin pa natin ang souvenir shops na to kung may mabibili pa tayo. Ang presyo pala ng nabili kong souvenir ay 240 Swedish krona or 8,771 Hungarian forint. Pinipigilan ko lang ang sarili ko pero gustong gusto ko nang bilhin itong tote bag na to. Kaso medyo pricey kaya goodbye. Kwitajcie, jeszcze też no do kierowania. Nakapag-check-in na ako dito sa hotel. May free coffee sila at tsaa unlimited pa. Nabook ko to sa booking.com app. Ang nabukong hotel ay Rex Petit for 24,444 Hungarian forint. Gulat ako kasi may free breakfast pala siya. Hindi ko nabasa yung part na yon. Mga 30 minutes ko to nilakad mula sa station. Okay na din sa price niya. Kumuha ko ng mga flyers dito sa hotel. Free din siya. Kumuha ako souvenir din, remembrance. Alam nyo na. Ito na rin kasi yung nakita kong pinakamura. Alam nyo na, budget traveler tayo. Punta na tayo sa room ko. Yung room ko ay sa baba. Para siyang underground basement. Ito yung nahanap kong pinakamura. Pero maganda naman siya. At may red carpet siya. Share toilet nga pala to. Pero solo ko naman yung room.
Nakahiwalay ang toilet bowl sa may shower, pero ito ang CR, may free tissue at hand soap. At ito naman ang shower room, may libreng body wash at meron ding tissue. At punta na tayo sa room ko, i-tour ko kayo. Ito yung room ko, room 33. Ito yung room ko, aliwalas naman siya. Walang pintana, underground basement talaga siya. Pero ayos lang talaga siya. Kasi yung pintura niya, maaliwalas. Merong TV, heater, saksakan, at 2 lampshade. Meron din siyang salamin, may drawer. Pagbukas ko, sa ilalim may blower siya at tissue. Sakto, nabasa sapatos ko sa ulan. Magagamit ko to, yung blower sa pagpapatuyo ng sapatos ko. Komportable naman yung kama at malambot. Uman nga pala ako sa grocery kanina. Akala ko mineral water na bili ko. Sparkling water pala. No choice, ininom ko pa din. Sleep muna tayo. See you on my next vlog, part 2.